Napiansa na si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog matapos sumuko sa NBI kahapon. Plano raw ng dating alkalde na linisin ang kanyang pangalan at humarap sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa war on drugs. Nasa frontline balitang yan si Elaine Fulencio. Pansamantalang nakalaya si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog matapos arestuhin kahapon sa bisaya ng 2 arrest warrant dahil sa mga kasong katiwalian at paglabag sa Code of Conduct. Bago pa nakasuhan, lumipad na pa-abroad si Mabilog noong 2017 matapos madawit sa narcolist ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. 7 taon siyang nagtago bago nagdesisyong umuwi kahapon. Mag-aalas 11 ng umaga nang lumapag ang dating alkalde sa NAIA at kusang sumuko ng arestuhin ng mga tauhan ng NBI. Naka-receive kami ang ating NBI NCR ng surrender filler na gusto na raw bumalik dito sa country ni Mayor Mabilog at harapin ang kanyang mga kaso. At sinalubong na nga siya ng ating mga ahente at ayun nga, sumurrender siya ng maayos. Mula sa airport, diniretso sa tanggapan ng NBI sa Ermita, Maynila si Mabilog para sa booking procedure. Diniretso naman siya sa Sandigan Bayan para makapagpiyansa. Yung isang kaso ay nakapending sa Sandigan Bayan at yung isang kaso naman ay nakapending sa Regional Trial Court ng Lapu-Lapu City. On the same day, nag-apply kami for bail sa 2 korte. Sa ngayon, nasa Metro Manila pa si Mabilog at hindi pa bumabalik sa Iloilo. Ayon sa abogado niya, gustong linisin ng dating alkalde ang mga paratang sa kanya, kaya balak din itong humarap sa pagdinig ng House Quad Committee kaugnay sa war on drugs. Mismong ang PIDEA at saka yung mga pulis sa Iloilo City ang nagpatunay na hindi siya kasama sa listahan. For anong reason, na isama siya ng dating presidente sa kanyang PRRD list of personnel of government officials na may nakonektado daw sa drugs. So gusto niyang linisin ang paratang na ito. Para naman kay Justice Secretary Boying Rimulya, dapat talagang magpaliwanag si Mabilog kung bakit siya nadawit sa narcolist. Tingin din ng kalihim may plano sa politika ang dating alkalde kaya nagdesisyong sumuko. Gayunman, handa pa rin daw ang DOJ na bigyan siya ng proteksyon kung may banta talaga siyang natatanggap sa kanyang buhay. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.